Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ano na ngayon? Tumayo lang doon si Lily, napuno siya ng panik sa dibdib habang ngumunguso ang kanyang mga labi. Nang biglang isang kagulat-gulat na eksena ang nagpakita sa screen. Isang wala sa sariling tao ang nagpadala ng isang damukal na mga regalo sa kanyang platform na nagkakahalaga ng $2 million. Wow! Agad na umingay ng dahil dito ang buong chatbox. Nagawa nitong magbigay ng $2 million na halaga ng regalo sa isang iglap. Isa kaya itong bilyonaryo? Nanginig sa pagpapasalamat si Lily habang tinitingnan ang pangalan ng taong ito, Hill. Matapos mag-donate ng pera, nag-comment ang user na si Hill sa chatbox. Wala ka nang kailangan pang gawin. Kumanta ka kung gusto mo nang kumanta. Agad na natahimik dito ang user na si Donghae Boss. Matapos basahin ang comment ni Hill, napuno ng pagpapasalamat sa kanyang puso si Lily. Tatayo na sana siya para pasalamatan ito pero agad niyang nakita ang pag-alis ni Hill sa kanyang page. Knock! 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 Maaari po ba akong pumasok, Mr. President? Tanong ng isang boses. Pasok ka. Pumasok sa opisina si Pearl na nang may dalang isang bulto ng mga dokumento sa kanyang mga kamay. Mr. President, naayos ko na po ang pinapagawa niyo sa aking pagpapasikat kay Lily sa platform na ito. Ito na po ang ating monthly revenue report. Tingnan niyo na po ito. Iniskim ni Daryl ang mga dokumentong ito, at nakangiting sinabi na hindi na masama. Aminado siya sa kanyang sarili na may kakayahang humawak ng isang malaking kumpanya si Pearl. Nagawa niyang pataasin ang kita ng Platinum Corporation mula noong umupo siya bilang presidente nito. Matapos makatanggap ng papuri, ngumiti si Pearl at ginamit ang oportunidad na ito para magtanong ng Mr. President, mamayang gabi na po gaganapin ang Rogers Auction. Gusto niyo po bang magpunta roon? Nagpadala po sila ng imbitasyon sa atin kaninang umaga. Rogers Auction. Anong klaseng pangalan ito? Isip ni Daryl sa kanyang sarili. Hindi ako interesado. Pero Mr. President, hindi lang po ito isang basta-bastang auction, dagdag ni Pearl, pinangungunahan po ito ng pamilya Roger. Napasimangot dito si Daryl. Narinig na niya noon ang tungkol sa pamilya Roger. Maituturing na nga silang malaking pamilya, pero wala naman sa Donghae City ang karamihan sa kanilang mga investments. Dito na nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si Pearl. Ayon po sa kanila, hindi lang po mga pambihirang alahas ang i-auction nila mamaya, marami rin sa mga i-auction ay mga kayamanang hindi pa nakikitang lahat. Kasama na rito ang mga ari-arian, mga license plate numbers at iba pa. Kaya naisip ko po na hindi rito masasayang ang inyong oras. Nang sabihin niya iyo, umaasang tiningnan ni Pearl ang kanyang boss na si Daryl. Gustong-gusto nang umattend dito ni Pearl mula noong malaman niya ang tungkol dito 2 linggo na ang nakalilipas. Alam niyang mag-auction ang mga ito ng isang pares ng Worship of Crystal na limitado lamang sa 70 na pares sa buong mundo. Kaya gaya ng ibang mga kababaihan, isang pangarap ang pagkakaroon ng mga ito, pero hindi pa rin niya magagawang abutin ang napakataas na halaga nito. Ang gusto niya lang mangyari ay makita ito ng maigi sa gagawing auction mamayang gabi. Matapos makita ang umaasang mukha ni Pearl, nagisip ng isang sandali si Daryl bago tumatangong sabihin na, sige, pwede kang sumama sa akin mamaya. Maraming salamat, Mr. President. Sagot ni Pearl. Naramdaman niya na napakaswerte niya para magkaroon ng isang napakabait na boss na kagaya ni Daryl. Habang na-depress naman si Yvonne nitong mga nakaraang araw. Hindi niya alam kung bakit pero walang tigil na pumasok sa kanyang isipan si Daryl. Ang imahe nito na sumusuri ng mga antike, ang itsura nito noong makipaglaban ito sa mga pating, ang katapangan nito sa pagligtas sa kanilang lahat at pagtanggap sa balang mula sa mga magnanakaw. Kahit nabalot na ito ng dugo sa kanyang katawan. Parang isang sumpa ang pagpasok ng mga eksenang ito sa kanyang isipan. Kasabay nito ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa bawat sandaling makita niya ito. Kahalating buwan na ang nakalilipas mula noong makausap niya si Daryl. Kaya iniisip niya kung nakarecover na ba ito o kung saan na ba ito abala sa mga sandaling ito. Naramdaman ni Yvonne na para siyang magkakasakit ng dahil dito, wala siyang naging interes sa kahit na anong nangyayari sa kanyang paligid maliban dito. Yvonne.
Kasabay nito ang pagpasok ng ama niyang si Kingston sa kanilang sala. Nagdadaydream ka na naman ba rito sa bahay? Halika na! Isasama kita sa isang napakagandang event. Napansin ni Kingston na hindi maganda ang mood ni Yvonne, kaya gusto niya sana itong pasayahin. Wala po akong ganang lumabas, Dad, bulong ni Yvonne. Ngumiti naman si Kingston at sinabing, sigurado akong gusto mo ring magpunta sa auction na ito. Narinig mo na ba ang tungkol sa Rovers Auction? Marami raw ang mga antike na ibebenta roon. Malay natin, maari tayong makakuha ng ilan sa mga kayamanang iyon. Hindi ba't gusto mo ring magkaroon ng Worship of Crystal? Ayon sa kanila mismo, mag-auction din daw sila ng isang peres nito mamaya. Seryoso ka ba? Sige, magpapalit na po ako ng damit. Agad na nasabik dito si Yvonne. Walang tigil siyang nangarap para sa isang peres ng Worship of Crystal para sa kanyang sarili. Nang makita niyang suot ni Lily ang isang peres nito, agad siyang nagpatulong dito na makakuha ng isa pang pares nito. Nakanda rin siyang magbayad ng doble sa pangkaraniwan nitong presyo para rito. Pero sa kasamaang palad, isang misteryosong tao ang nagregalo ng peres na ito kay Lily. Matapos ang isang sandali, lumabas si Yvonne sa kanyang kwarto matapos magpalit at magsuot ng isang t-shirt at denim shorts. Naging malinis ang kanyang itsura sa mga sandaling ito na nakapagpanatili sa kanyang ganda. Tumango si Kingston habang sabay na lumalabas ng bahay ang mag-ama. Isang BMW ang makikitang nakapark sa entrance. At isang gwapong lalaki na nakasuot ng isang mamahalig suit ang bumaba mula rito matapos makita ang mag-ama. Uncle Young. Yvonne. Bating lalaki habang naglalakad palapit sa kanila. Tristan. Bakit ka nandito? Bahagyang inangat ni Yvonne ang kanyang mga kilay na nagpakita sa maganda niyang mukha at hindi matitiis ng kahit na sinong mga mata. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Tristan Zink. Involved ang pamilya nito sa jewelry industry. Matagal na rin itong nililigawan si Yvonne. Sinabihan ako ni Dad na dumaan dito. Tawa ni Tristan habang itinuturo si Kingston. Anong pinagsasabi mo riyan? Sigaw ni Yvonne, ama ko siya. Kaya mag-ingat-ingat ka sa pananalita mo. Dito na siya tumingin kay Kingston at nagtanong ng, ano ang nangyayari Dad? Bakit mo siya pinapunta rito? Pinaikot-ikot lang ni Kingston ang kanyang daliri sa kanyang buhok. Alam niyang si Daryl ang dahilan ng pagkainis ni Yvonne nitong mga nakaraang araw. Para sa kanya, isa lang pabigat na manugang si Daryl. Masyado na itong malayo kung ikukumpara sa level ni Yvonne. Sinabihan niya si Tristan na samahan sila ngayon, habang umaasa na magkakasundo ang dalawa. Ang pinaka-point ng pagpunta sa auction na ito ay ang pagbuti ng relasyon sa pagitan ni Yvonne at Tristan. Nabanggit sa akin ni Dad na malungkot ka raw nitong mga nakaraang araw kaya sinabihan niya ako na samahan ka sa auction, kindat ni Tristan. Hindi mo siya tatay. Singhal ni Yvonne, na-offend ito matapos magpatuloy ni Tristan sa pagtawag kay Kingston bilang Dad. Tinawanan lang ito ni Tristan habang naglalakad para buksan ang pinto para sa kanilang dalawa. Yvonne, Dad, halika na. Malapit nang magsimula ang auction. Huwag ka na pong magabalang mag-drive Uncle Young dahil ako rin po ako maghahatid sa inyong dalawa pabalik dito pagkatapos ng auction. Sumakay si Yvonne sa sasakyan ng may seryosong mukha. Matapos makita ang pagsakay nito bumulong si Kingston kay Tristan ng bata, binibigyan na kita ng isang malaking oportunidad. Ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag po kayong magalala, Dad. Gusto ko po talaga si Yvonne, kaya hindi ko po kayo bibigyan. Siguro ni Tristan. Tumango si Kingston at sumakay sa sasakyan. Nga pala, dagdag nito, hindi pa rin tama ang pagtawag mo sa akin ng Dad. Naiintindihan ko po, Dad. Sa Central Building kung saan magaganap ang auction, bumaba sina Pearl at Daryl sa sasakyan. Isang pamilyar na itsura ang agad na pumukaw sa pansin ni Daryl. Dax. Hindi kalayuan, makikita si Dax Sanders na nakasuot ng isang suit habang nakikipagkwentuhan sa ilang mga executives, kasama ng kanyang asawang si Nancy. Nang makita niya si Daryl, agad itong lumapit ng nakangiti sa kanila. Nandito ka rin pala, Daryl. Mag-isa ka lang ba? Nasaan na ang hipag ko? Tanong ni Dax habang binabati si Daryl. Noong masugatan ng husto si Daryl, nanatili lang si Lily sa kanyang tabi para alagaan ito. Kaya inassume niya na maganda ang relasyon ng dalawa sa isa't isa.
Tumawa si Daryl habang lumilingon kay Pearl at sinasabing, mauna ka na. Hahanapin na lang kita mamaya pag nagsimula na ang auction. Okay, sagot ni Pearl bago maglakad papasok sa hall. At sino naman yon, bro? Kumikindat na tanong ni Dax. Natuwa siya matapos makita na palaging may kasama na magandang babae ang kinakapatid niyang si Daryl. Ngumiti si Daryl at sumagot ng, sekretary ko siya. Secretary? Tawa ni Dax, mayroon ngang kasabihan na kung busy ka, ang sekretary mo na ang bahala rito. Pero kung wala kang ginagawa, alagaan mo ang iyong sekretary. Habang nagtatawanan ang dalawa, agad na napuno ng pagkagulat ang lahat ng huminto ang isang BMW, dito na agad na naging center of attraction si Yvonne na kasalukuyang bumababa sa sasakyan. Buwisit! Bulong ni Daryl sa kanyang sarili, bigla niyang naalala na hindi pa siya nagre-reply sa kahit isang message nito sa kanya. Daryl. Agad siyang nakita ni Yvonne sa gitna ng maraming tao. Agad siyang sumugod palapit dito. Hindi pa rin nawala rito ang natural niyang ganda. Mas naging kabigha-bighani ang kanyang katawan sa t-shirt at denim short na kasalukuyan niyang suot ngayon. Kaya natural lang na mapatingin ang lahat ng lalaki na kanyang madadaanan. Pero agad namang nagberde ang mukha ni Kingston nang makita nito si Daryl. Ano ang ginagawa niya sa isang auction na kagaya nito? Hindi niya maiwasang maalala ang eksena kung saan nakita niyang itinali ni Daryl sa kanilang bahay ang tatlong mga babae. Kasama sa tatlong iyon ang anak niyang si Yvonne. Napasigaw si Kingston habang itinitingnan ng matalim si Tristan. Agad naman itong naintindihan ni Tristan na agad sumunod kay Yvonne, "Oh, tingnan ninyo. Hindi ba tiyon ang pabigat na manugang ng mga lindon?" Habang nagsasalita, nilagay ni Tristan ang kanyang kamay sa baiwang ni Yvonne. "Bakit mo siya binabati, Yvonne? Isa lang siyang pabigat na manugang ng mga lindon." Napapadyak sa kanyang paa si Yvonne nang bigla siyang lapitan ni Tristan. "Ano ang ginagawa mo? Daryl, huwag mo sanang masamain ito." Ngumiti si Tristan at nagtanong ng, ano naman kung iba ang isipin niya sa bagay na ito? "Dude, kilala mo ba ako?" Titig ni Tristan kay Daryl. "Ako nga pala si Tristan Zink. Involved ang pamilya naming sa jewelry industry. 5 branches din ng Zink Jewelry ang itinayo naming sa Donghai City. Nga pala, gusto ko si Yvonne kaya lumayo-layo ka sa kanya." Hindi nakataka-taka kung bakit naging ganito kaya bang si Tristan, involved kasi siya sa industriya ng mga alahas. Tumawa lang dito si Daryl na para bang walang pakialam sa kanyang mga sinabi. Kasabay nito ang pagpasok ng mga tao sa hall dahil sa nalalapit na pagsisimula ng auction. Nakakatawa dahil nagagawa ng isang pabigat na manugang na magpunta sa isang lugar na kagaya nito. Nanlulokong sinabi ni Tristan. "Isa ba ito sa mga lugar na abot ng budget mo? Mayroong isang rule na nagsasabing hindi dapat ako naparirito kung wala akong pera, hindi ba?" Tawa ni Daryl. Naintindihan niyang manliligaw ni Yvonne ang lalaking ito kaya natural lang na ipagmalaki niya ang kanyang yaman sa harap ng kanyang natitipuhang babae. At natural lang din na ituring niya si Daryl bilang kanyang kalaban. "Haha! Tama ka nga riyan. Pero pwede pa rin naman itong puntahan ng mahihirap dyan sa tabi-tabi," tawa ni Tristan, habang tinititigan si Daryl sa mata. "Maaaring nakikita mo na ito sa akin, pero isa akong mapagbigay na tao. Kaya okay lang sa akin kung pahihiramin kita ng kaunti kong pera para mabili ang bagay na magustuhan mo sa auction mamaya since kaibigan ka naman ni Yvonne." "Talaga? Napakabait mo naman kung ganoon," ngiti ni Daryl. "Huwag ka nang mahiya." Sagot ni Tristan. "Alam ko namang kinakapos po ang mga kagaya mo. Habang kaming mayayaman ay hindi nagkukulang sa kahit na ano. Kaya bakit di mo kaya ako tawaging daddy at si Yvonne bilang mommy? Bibigyan kita ng $2 milyong sa sandaling sabihin mo ito. Ano sa tingin mo?" Ngumiti naman dito si Daryl. Hindi naman nakapagpigil sa kanyang sarili si Dax na nakatayo sa kanyang tabi. "Ano bang problema mo?" Nagagalit nitong sinabi. Kilala sa pagiging mainitin ang ulo si Dax, lalo na ngayong mayroong isang tao na nangmamaliit sa kinakapatid niyang si Daryl. Hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili, gustong-gusto na niyang turuan ng leksyon si Tristan. "TSK, TSK, TSK. Mayroon din palang mga katulong ang isang pabigat na manugang na kagaya." Ngiti ni Tristan. Hindi siya natatakot dahil hindi niya kilala kung sino si Dax Sanders.
Naisip niya na kasing walang kwenta lang ni Daryl ang mga taong nakakasundo niya. Matapos itong maisip, inabante ni Tristan ang kanyang ulo papunta kay Dax. Sige, subukan mo akong suntukin. Suntukin mo ako rito, sa parting ito ng aking ulo. Turo ni Tristan sa kanyang sarili, sa sandaling kantiin mo ako. Siguruhin mo nang ihahanda mo ang iyong sarili na makulong habang buhay, ikaw. Smack! Agad na nagpakawala ng suntok si Dax sa kanyang ulo. Buwisit! Napasigaw si Tristan habang nagbubukol ang kanyang ulo. Mag-iingat ka! Sigaw ni Tristan, sa sandaling matapos ang auction na ito, hindi ako aalis dito nang hindi kayo nakabulagta sa sahig. Sa sobrang lakas ay halos mawalan na ng malay si Tristan sa pinakawalang suntok ni Dax. Tama na, Tristan! Tigilan mo na ang mga kalokohan mo. Dito na biglang sumabat si Yvonne habang naglalakad gamit ang kanyang heels papasok sa hall. Sandali lang Yvonne! Sigaw ni Tristan. Napakalaki ng hall na itong may laking katumbas ng 4 na basketball court. Pero halos mapuno pa rin ito ng mga bisitang kabilang sa itaas na bahagi ng lipunan. Umupo si Pearl sa harapan bilang kinatawan ng Platinum Corporation. Napagdesisyonan naman ni Daryl na huwag umupo sa tabi nito, at sa halip ay pumili na lang ng ibang upuan kasama ni Dax at ng asawa nito. Naglakad si Yvonne palapit at nagtanong ng, "Maaari ba akong umupo rito?" Bulong niya. Mayroong 2 rason kung bakit niya napiling umupo rito. Una, ay para humingi ng advice sa mga ya-auction na antike. At ikalawa ay dahil sa pagkamis niya rito. Yvonne, mas maganda ang view sa mga upuan sa harap. Dapat na ba tayong pumunta roon? Mabilis siyang sinundan ni Tristan habang tinitingnan si Daryl sa gilid ng kanyang paningin. Ano bang meron sa basurang manugang na ito? Ano bang mayroon kay Daryl para ibaba ng ganito ni Yvonne ang kanyang pride at sumunod sa kanya na parang isang estudyante? Hindi na kailangan. Uupo ako rito, sagot ng hindi natutuwang si Yvonne. Wala nang nagawa si Tristan kundi umupo sa kanyang tabi. Napuno ang mga upuan ng halos 1,000 mga bisita. Isa nga talaga itong grand auction. Hindi nagtagal ay nagsimula na rin ang auction. Nagsimula ito sa pag-auction ng mga ordinaryong alahas at mga antike na nagkaroon lang ng starting bid na ilang libong dolyar. Bilang isang tagapagmana ng pamilya Young na bihasa sa mga antike, walang kahit na anong interes sa mga ito si Yvonne dahil ilang beses na niyang nakita ang mga ito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.